Magandang araw, narito ang latest update natin sa tropical depression na si Wilma. So sa ating latest satellite image, makikita natin na yung tinatayang sentro ay nasa dagat pa adjacent sa silangang bahagi ng Kabisayan. Subalit may mga kaulapan na itong tumatama dito nga sa ilang bahagi ng Kabikulan at halos sa nakararaming bahagi ng Eastern Visayas. Tinatayang ang sentro ng tropical depression na si Wilma ay nasa lahing 235 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso aabot naman ng hanggang 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong west-southwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Dahil nga sa patuloy na paglapit ng bagyong si Wilma sa kalupaan ng ating bansa, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Dito po sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue. Sa southern portion ng Sorsogon, sa mainland Masbate kasama ang Ticao Island, dito po sa northern Samar, eastern Samar, Samar at Biliran, Leyte, sa southern Leyte. Wind signal number 1 din dito sa Cebu kasama ang Bantayan at Camotes Island, sa Bohol, northern at central portion ng Negros Occidental. Wind signal number 1 din po ang nakataas dito sa may bandang northern and central portion ng Negros Oriental, sa Siquijor, dito sa eastern portion ng Iloilo, eastern portion ng Capiz, dito sa may bandang Guimaras. Wind signal number 1 din sa Dinagat Island, Surigao del Norte kasama ang Siargao at Bukas Grande Island, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at sa Camiguin. So pag pinag-usapan po natin ang wind signal, ito po ay patungkol sa lakas ng hangin na maaari nyong maranasan sa inyong lugar sa mga susunod na araw. So ang lakas ng hangin around 39 to 61 kilometers per hour. Maaring ramdam na ito sa ilang lalawigan sa silangang bahagi ng Visayas at sa mga susunod na in the span of 36 hours or less ay magsisimula na ring maramdaman dito sa central at saka western part ng Visayas at ilang bahagi nga ng Mindanao at ng Bicol region. So sa mga kababayan po natin, yung lakas ng hangin na karaniwang associated with wind signal number 1, karaniwan minimal to minor damages lamang ang naidudulot nito. Subalit, kailangang maging handa pa rin po tayo, hindi lamang dito sa lakas na hangin na pwede nating maranasan sa mga lugar natin na may wind signal, kundi pati yung dalang pag-ulan. Samantala, dahil din sa umiral na amihan, may mga lugar din sa ilang bahagi na ating bansa outside the areas with wind signal na pwedeng makaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Ngayong araw, asahan ng mga pagbugso ng hangin sa ilang nakararaming bahagi ng Luzon at ng Visayas na walang wind signal. Bukas naman, nakararaming bahagi ng Luzon, ng Visayas at ng Zamboanga Peninsula. Sa darating naman ng linggo, nakararaming bahagi pa rin ng Luzon, ng Visayas, Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental. Yan po ay bunsod na umiral ng amihan or northeast monsoon na siya namang nagdadala ng bukod sa mga occasional na pagbugso ng hangin ay maalong karagatan sa mga ilang bahagi po ng Luzon at ng Visayas. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung inaasang pagkilos ng bagyong si Wilma. So, sa pinaka-latest forecast track, halos nananatili pa rin po. Same scenario ang pinakikita na may potential na tawirin nga ng bagyong si Wilma ang ilang bahagi ng Visayas and then itong northern part ng Palawan bago ito tuluyang lumabas ng ating Philippine Air Responsibility. Kanina alas 8, ito yung tinatayang sentro. Offshore or nasa karagatan pa rin po. At bukas ng umaga, inaasahan na ito natin itong nasa may bandang Giporlos, Eastern Samar na yung tinatayang sentro. And then sa darating naman na linggo ng umaga, inaasahan natin itong nasa may bandang vicinity na ng Cadiz City, Negros Occidental. Sa darating naman na Lunes ng umaga, nandito na siya sa coastal waters ng Taytay, Palawan. At sa darating na Martes ng umaga, halos nasa western boundary na ng ating area of responsibility. Pagdating naman ng Miyerkules, tuloy na itong nakalabas ng ating area of responsibility at halos patungo na dito sa may bandang or nandito na sa eastern seaboard ng Vietnam. So kung titingnan po natin all throughout the forecast period, ito yung pinakikitang posibleng pagkilos ng sentro. So balit ang bagyong si Wilma, gaya ng mga iba pang bagyo, hindi lamang po tuldok sa mapa, no? Kaya pinakikita rin natin dito yung tinatawag nating area of probability. Ano po ba yung area of probability? Bukod dito sa center track, pinakikita rin po ng area probability yung iba pang senaryo na maaaring mangyari sa pagkilos, pagtawid ng bagyo dito sa kalupaan ng ating bansa. So, para po ma-highlight natin yung mga lugar na nakapaloob sa area probability, pakikita natin itong
kulay pula, ito yung inasa natin pagkilos ng sentro. Yung area of probability, nagpapakita ng iba pang senaryo, yung sentro pala, maaaring kumilos more towards Eastern Samar or more towards Dinagat Island or Siargao Island. So, sino-sino ba or anong mga lalawigan yung dapat maging handa sa unang paglandfall? Hindi lamang itong southern part ng Eastern Samar, kundi maging itong central part ng Eastern Samar, itong Dinagat Island, itong Siargao Island, at maging itong Leyte area. Dapat maging handa pala sa posibleng pagtawid or pagtama ng sentro ni Wilma. Ngayon, all throughout the forecast period, pinakikita natin, binanggit natin kung pagbabasihan po natin center track, after southern part ng Eastern Samar, then Leyte, then halos northern part ng Cebu, northern part ng Negros Island region, then Guimaras, then southern part ng Panay Island. And then itong parting ito ng Palawan. Pero dapat maging handa lahat po na nakapaloob. Maging itong Bohol, the rest of Cebu, the rest of the Negros Island region, the rest of the Panay Island, even portions of Masbate, and then this portion of Palawan, the entire Palawan area actually, dapat maging handa sa mga posibleng pagtawid ng sentro sa inyong lugar. Yan po ang purpose ng tinatawag nating area of probability. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung pag-ulan na associated with the Tropical Depression Wilma. So ngayong araw hanggang bukas, inaasahan po natin mas maraming pag-ulan, around 100 to 200 millimeters of rain sa mga lalawigan na naka-highlight po ng orange. Ilang parte ng Kabikulan, itong Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, Samar Provinces, itong Leyte, Biliran, inaasahan po natin around 100 to 200 millimeters of rain. Yung mga lugar na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain naman. Camarines Norte, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Island Region, buong Cebu, Bohol, Siquijor, Surigao del Norte, Southern Leyte, at Dinagat Island. So yung mga pag-ulan po, pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa mga ilog sapagkat pwedeng yung mga pag-ulan ay patuloy na magdulot ng pagtaas ng level ng tubig sa inyong ilog at yun nga, magresulta ng pagbaha. Or maaaring yung mga pag-ulan sa mga karatig lalawigan, magpataas ng tubig sa kanilang ilog and nagkataon na yung outflow ng ilog ay patungo naman sa mga ilog sa inyong lugar. Pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, kung ilang araw pong mag-uulan, maaaring maging malambot yung bahaging kalupaan at any additional amount of rains, kahit regardless of around 100 millimeters pa yan, ay pwede ngang magdulot ng biglaang pagguho ng lupa. Samantala, simula naman bukas hanggang sa darating na linggo, mapapansin natin, yung maraming pag-ulan na during the last 24 hours ay nasa silangang bahagi, dahan-dahan pong lumilipat sa gitnang bahagi na, sapagkat yung ina-anticipate nga po natin pagkilos ng bagyo, yung pagtawid sa ilang bahagi ng Visayas area. At simula naman linggo hanggang sa Lunes ng hapon or makapananghali, mapapansin natin, by this time, inaasahan natin yung bagyo halos nandito na po, patungo na ng West Philippine Sea, pero may mga pag-ulan pa rin pong may dudulot na around 50 to 100 millimeters of rain sa ilang bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Samantala, mapapansin natin, bakit may pag-ulan dito sa eastern portion ng Northern at Central Luzon dahil naman po sa umiiral na amihan. So, muli po, papaalala natin, bukod doon sa bagyo, meron tayong umiiral na amihan. Kaya sa mga babayan po natin na wala dito sa, or hindi masasakupan ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo, pero nandito po sa hilagat, silangang or central part of Luzon, asahan po ang pag-ulan na dulot naman ng amihan, northeast monsoon. Ngayon, pag-usapan naman natin, nabanggit na natin yung lakas ng hangin, yung mga posibleng pag-ulan in the next 2 to 3 days. Ano naman yung magiging lagay ng pag-aalon ng mga karagatan? Sa ngayon, nakataas po ang gale warning, ang babala para sa maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ang mga karagatan sa paligid ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, at Eastern Seaboard ng Visayas. Ito pong naka-highlight ng red, hanggat maaari huwag na pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat para makaiwas po sa maalon hanggang sa napakaalong karagatan na pwedeng makapagpatumba, lalong-lalo ng mga bangka at yung mga maliliit na sakyang pandagat. So dahil nga sa banta ng Bagyo si Wilma, patuloy po tayong nagpapaalala, magantabay sa 3-hourly update ng Pag-asa patungkol sa bagyong si Wilma. Dahil nga po inaasa nating tatawid 3-hourly na po ang pagbibigay natin ng update, Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya alas 2 ng hapon.
Patuloy ding makinig sa inyong local na pamahalaan at saka local disaster risk reduction managing officers para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. At kapag kasagsagan na po ng bagyo sa inyong lugar, hanggat maaari, manatili sa mga ligtas na lugar, sa loob ng bahay or designated evacuation centers, at wag nang pumalaot sa mga karagatan sa mga lugar na may wind signal para po sa inyong kaligtasan. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa inyong lahat.